Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Tila tuluyan ng humupa ang mga kaganapan sa NBA Free Agency 2025. Ngunit ang Portland Trail Blazers ay wala pa ring bagong pinipirmahang manlalaro. Ipinagpalit ng Portland si Anthony Simons para kay Jrue Holiday, nag-buyout kay DeAndre Ayton at hinayaang mag-expire ang kontrata ni Jabari Walker. Sa kabila nito, tila desidido ang koponan na iwasang mamigay ng bagong sweldo ngayong off-season. Gayunpaman, may isang posibilidad pa na maaaring mapakinabangan ng Blazers upang mapabuti ang kanilang roster papasok sa susunod na season. Pumasok sa eksena si Jonathan Kuminga, isang power forward na may taas na 6'8" mula sa Golden State Warriors. Hindi malinaw ang takbo ng extension talks sa pagitan ni Kuminga at ng Warriors, at ang Portland ay isa sa iilang rebuilding teams na may ilang win-now players na maaaring ialok kapalit niya. Kung bumagsak sa pabor nila ang trade market para kay Kuminga, maaaring mabuo ang tamang kombinasyon ng mga pirasong maaari nilang ipadala sa Warriors upang makuha si Kuminga sa pamamagitan ng sign and trade. Si Jonathan Kuminga ay babagay sa timeline ng Blazers, isang elite athlete na may limitadong shooting range, 33.2% from the three-point line in his career. Nagtala si Kuminga ng 14 na puntos kada laro para sa Golden State noong nakaraang season sa loob lamang ng 25.3 minutes per game. Pasok sa timeline ng Portland si Kuminga dahil bata pa, available pa rin, at nagpapakita ng mga senyales na kaya niyang maging isang tunay na impact player sa NBA. Ang magandang balita para sa Blazers ay si Kuminga ay 22 taong gulang pa lamang at nagmula pa lang sa kanyang rookie contract mula sa isang team na tila ayaw siyang gamitin sa mga seryosong sitwasyon. Ito ang mga pagkakataong dapat sinasamantala ng mga batang manlalaro upang makakuha ng karanasan. Mga sitwasyong madalas kaharap ng Trail Blazers noong nakaraang taon, lalo na sa Moda Center sa harap ng kanilang home crowd. Mukhang may malinaw na direksyon sina Joe Cronin at Coach Chauncey Billups para sa team. Ang pagtutok sa mga kabataang nasa roster, ang pagpapatatag ng isang kulturang may pananagutan, at ang mas malalim na pagsandig sa emerging identity ng team bilang isang malalaki, flexible at defensive-minded na grupo. Bagay ba si Kuminga sa ganitong identity? Walang duda. Pero gaano siya kabagay sa roster ng Portland? Ang sagot diyan ay depende sa magiging presyo. Gustong kunin ng Portland si Kuminga, pero kung tama ang presyo, swak si Kuminga sa identity at timeline ng Blazers, ngunit hindi niya natutugunan ang pinakakailangang aspeto ng kanilang roster, shooting at playmaking, dalawang bagay na kulang sa kanyang laro. Gayunpaman, kulang din sa tiyak na star ang kabataang grupo ng Portland sa kabila ng mga positibong senyales noong nakaraang season. Isa pang potential breakout player ay maaaring sulit magsugal. Kung walang salary cap, isang direktang palitan ni Jerami Grant at Kuminga ay posibleng magdala ng benepisyo sa parehong panig. Kailangan ng Warriors ng kapalit na power forward at swak naman si Kuminga sa long-term plans ng Portland, pero sa totoong mundo kung saan mas mahigpit pa ang salary cap kaysa dati, mahirap mangyari ito. Si Grant ay may natitirang $102 million. Sa susunod na 3 taon, isang halagang malamang na iiwasan ng Golden State dahil sa kanilang luxury tax situation. Pero gaya ng kasabihan, mas malala pa ang nangyari noon. Sa mga nagdaang taon, bihira ang Portland na makipag-trade na patas. Minsan nakakascore sila ng steal tulad ni Deni Avdija at Toumani Camara, at minsan silang nalulugi. Isipin mo na lang ang parehong Jrue Holiday deals. Kung mapunta sa pabor ng Portland ang sitwasyon ni Kuminga at Warriors, maaaring masungkit nila si Kuminga sa mas mababang halaga. Pero kung hindi kailangang ipilit ng Blazers gaano man kaakit-akit ang athleticism at potensyal ni Kuminga. Ang sign and trade para kay Kuminga ay maaaring maging isang sugal na magbubunga ng malaki para sa Portland, pero lamang lang kung swak ang halaga ng sahod at assets. Masakit man para sa mga tagahanga ng Blazers, hindi tungkol sa panalo ang 2025-26 season. No, ito ay tungkol sa pag-unlad. Walang dahilan para si Cronin ay magmadali lang dahil available si Kuminga. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, mukhang nagkaayos na sina LeBron James at ang LA Lakers tungkol sa kanyang kinabukasan sa team. Napakahalagang star ni LeBron James sa kasaysayan ng Los Angeles Lakers matapos magretiro si Kobe Bryant noong year 2016.
Si James ang naging mukha at leader ng prangkisa at nadala pa niya ang team sa kanilang unang NBA championship matapos ang 10 taon noong year 2020. Gayunpaman, nang makuha ng Lakers si Luka Doncic nitong Pebrero, tila hindi na si LeBron ang top priority ng team. Naniniwala si Bill Simmons na si LeBron ay tila naging pangalawa na lamang kay Luka sa Lakers. At base sa mga kilos ng 40 taong gulang na superstar nitong mga nakaraang linggo, maaaring naaapektuhan na siya sa bagong papel na ginagampanan niya. Ipinahayag ni Rich Paul, ahente ni James, na nauunawaan ni LeBron na inuuna ng Lakers si Doncic. Ngunit dahil sa pagnanais ni LeBron na manalo pa ng isa pang kampyonato, maaaring isipin ng ilan na lilisanin na niya ang koponan. Ngunit posible bang nagkaunawaan na ang dalawang panig? Ayon sa isang NBA insider, nagpapatuloy ang magandang samahan sa pagitan ni LeBron James at ng Lakers at wala pang anumang trade request na isinumite. Naglabas si Dave McMenamin ng isang malawakang ulat tungkol kina LeBron James at ang LA Lakers. Sa kanyang mga pag-uusap sa mga executive ng Lakers sa Las Vegas, nalaman niya na nais ng Lakers na sulitin ang sabay na timeline ni na LeBron at Luka Doncic. Ayon naman kay Rich Paul, bagamat may ilang team na lumapit at nagpakita ng interes sa isang trade para kay LeBron, wala ni minsan na humiling ang kampo ni James ng trade. Kinumpirma ko ito sa parehong panig, sa Lakers at sa kampo ni LeBron. Para sa Lakers, business as usual. May motibasyon silang lumaban para sa championship at i-maximize hindi lang ang timeline ni LeBron kundi pati na rin ang kay Luka Doncic. May mga nagsasabing ang tunay na ugat ng sitwasyon ay hindi pagbibigay ng kontrata ng Lakers kay LeBron matapos ang susunod na season, pero nilinaw ni Rich Paul na wala pang hiling na trade si LeBron at hindi man lang ito nabanggit sa mga nakaraang pag-uusap kasama ang Lakers. Sinabi rin ni Paul sa akin na 4 na team ang nakipag-ugnayan sa kanya ukol sa posibleng trade kay LeBron. Kaya ngayon, hintay-hintay muna tayo. May mga asset ang Lakers para mapalakas pa ang kanilang lineup. Iniulat din ni McMenamin na may mga inaabangang desisyon ang Lakers sa kanilang roster at balak gamitin ang ilang expiring contracts at future draft picks upang maisagawa ang mga posibleng trade na makakatulong sa team. Kumpleto na ang roster ng Lakers at kailangan nilang magdesisyon ukol sa kontrata ni Shake Milton bago ang Hulyo 20. Mayroon din silang 3 expiring contracts, sina Rui Hachimura, Gabe Vincent at Maxi Kleber, pati na rin ang kanilang 2031 first round draft pick na maaari nilang gamitin sa trade scenarios. Sa kabila ng mga bulong-bulungan na naghahanda ang Lakers sa posibleng pag-alis ni LeBron James, tila mananatili ang superstar sa koponan at nakatuon pa rin sa kanilang kampanya. Higit sa lahat, tila committed pa rin ang Lakers kay LeBron. Kung nais talaga nilang makipagsabayan sa championship race, hawak na nila ang ideal na pundasyon sa tambalan ni na LeBron at Doncic. Kung hindi aayon ang lahat, isang alternatibong ruta para kay LeBron James ay ang makipagkasundo sa buyout ng kanyang kontrata at sumali sa ibang koponan bilang isang free agent. Ayon sa ulat ni Ashish Mathur ng NBA Insider, isa rin ang hometown team ni James, ang Cleveland Cavaliers, ay interesadong ibalik ang kanilang franchise icon, ngunit may isang kondisyon. Ayon sa mga source, interesado lamang ang Cleveland kay James kung ito ay sa pamamagitan ng buyout situation, isinulat ni Mathur sa kanyang ulat. Si LeBron James ang naghatid sa Cavaliers ng kanilang kauna-unahang NBA championship noong year 2016. Matapos talunin ang isa sa mga pinakamahuhusay na team sa kasaysayan ng NBA Finals. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.